Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Sabihin mo, nalaman na ba ni Samuel? Hindi pa, pero malalaman na niya. Na ako'y buntis na. Gusto mong kausapin ko si Samuel. Alam mo naman, matagal na rin kami magkaibigan. Isa pa siya ay matalinong tao. Makatao siya mag-isip. Hindi. Huwag mo siyang kakausapin. Ako na lang. Hindi. Hayaan mo ako na lamang. Hindi. Pakiusap. Kaya ko. Gagawin ko. Anong buntis ka? Pero yan ay imposible. Alam ko, pero nangyari na ito. Meron kang lalaki? Oo. Sino siya? Kilala ko ba? Sabihin mo kung sinong lalaking yun. Si Antonio. Sinong Antonio? Antonio Lombardo. Antonio Lombardo? Nasaan ka? Inutil ka. Matagal na tayo magkakilala. Bukas ang bahay ko para sa'yo, pati pakikipagkaibigan ko. At ngayon para kang aso na mga aagaw ng asawa. Tama ka nga. Para akong aso. Masama akong kaibigan. Pero sinasabi ko sa'yo na hindi namin sinadya. Si Victoria ay basta ko na lamang. Huwag mo sabihin pag-ibigyan! Dahil wala kang nalalaman sa pagmamahal. At kung totoong mahal mo siya, dapat irespeto mo siya! Alam ko. Pero makapangyarihan ng pag-ibig. Huwag mo sabihin yan! Ilang beses mong ikinuwento sa akin ang mga karelasyon mo. Ilan? Sinusumpa ko. Mula nang maging kami ni Victoria, nagsimula Hindi mo na... kailangang sumumpa! Pinaasa mo siya! Pinaniwala mo siya! Natunay mo siyang mahal! Hindi totoo yan. Isa pa dinadala niya ang anak ko, kaya kukuha na ako ng diborsyo! Hindi mo kailangan ng diborsyo! At ang anak mo, kailanman hindi mo siya makikita sa buong buhay mo! Samuel! Hindi natuturuan ang puso! Alam kong napakasakit nito, pero nangyari na ito, wala na tayong magagawa. Basta't minahal ko siya, pati na ang pinagbubuntis niya. Oras na lumapit ka pa sa kanya, papatayin kita. Anong nangyari? Nandito daw si Samuel? Oo, kaalis lamang niya, mahal. Pero bakit? Nagtalo ba kayo? Oo. Pero wala lang yun. Sabi ni Hernan sa akin, doon daw sa Canada ay merong bagong fertility treatment. Medyo matatagalan daw, pero maganda naman ang resulta. Mahal. Alam kong marami na tayong sinubukan. Pero ang siyensya maunlad na, kaya gusto ko sanang subukan. Okay lang sa akin kahit kaano katagal maghintay. Ikaw ba yung Filipa? Oo, Mr. Lombardo, ako ito. Pwede ko bang makausap si Victoria? Pakiusap. Ay, Sir Antonio, hindi ko talaga alam ang nangyari. Pero kagabi may pumunta dito para i-impake ang mga libro, ang mga kagamitan at ang kanilang personal na gamit. At kaninang umaga, umalis sila papuntang airport. Saan sila pupunta? Sa Europe daw. Pero hindi sinabi kung saang bansa. Wala. Wala silang pinagsabihan kahit sino. Pumunta sila ng Paris at pagkatapos wala nang nakalampa. Pero dinala nila mga gamit nila. Saan yun ipinadala? Sa Barcelona, pero inihatid lang at wala na sila roon.
Hernan, tulungan mo ko hanapin sila. Kailangan kong gawin yon. Alam ko, Antonio. Gagawin ko ang aking magagawa. Aalis na ako. Isang lalaki at isang babae. Mamahalin mo ba sila? Iniisip mo bang hindi? Mga anak natin sila, mahal ko. Salamat. Salamat. Natutuwa akong sabihin sa inyo ang resulta, Mr. Lombardo. Magkakaanak na kayo. Salamat, Doktor. Maraming salamat. Opo ka, mahal ko. Opo ka. Sa wakas, pinagkalooban din tayo. Oo, mahal ko. Salamat. Salamat sa pagtitiis at mga sakripisyo. Pero gusto ko kayong balaan sa kanyang pagbubuntis. Si Adriana ay kailangan ng pag-iingat. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi madali. Hindi siya pwedeng mapagod. Kailangan ng pahinga. Iwasan ng problema. Higit sa lahat, kailangan niyo sundin ang tamang tseda. Salamat. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, Adriana. Naisip ko, kailangan sabihin ko ito sa'yo. Noong nangyari yun, gusto kong malaman mo na ang una kong naramdaman ay labis na pagkamuhi at hindi sa'yo, kundi kay Antonio, ang matalik kong kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa sa akin yun. Ang malaking kataksi lang yun. May kasalanan din naman ako sa nangyari. Wala kang kasalanan. Hindi ko maibigay sa iyo ang iyong pangarap. Dahil kulang ang aking pagkalalaki. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Totoo naman. Naiintindihan ko na nahulog ang loob mo kay Antonio. At siya din, nahulog ang loob niya sa'yo. Dahil ikaw ay isang tunay na babaeng espesyal. Hindi ako dapat tawagin ng ganyan. Kapag wala na ako, ang gusto kong gawin mo, bumalik ka sa Merida. Hanapin mo si Antonio. At kung nagkataon na malaya na siya, magpakasal kayong dalawa. Hindi. Si Antonio ang tunay na ama ni Bruno at ni Raquel. Ikaw ang ama nila. Taos ito sa puso ko, mahal ko. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal, katapatan at sakripisyo mo. Hindi ito sakripisyo. At saka, alam kong hindi na ako magtatagal. Kaya magiging kontento ako kung matitiyak akong magiging maligaya ka. Ang ganda, tingnan mo. Kumusta mga bata? Ang gwapo naman ang Nagigil ba anak. kayo? Oo. Kahit ipinanganak siyang premature, lumaki pa rin siyang malakas at malusog na bata. Mana kasi siya sa kanyang ama. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige. Okay. Alagaan mo muna ito. Mag-enjoy ka sa party, anak. May mahalagang bagay kang dapat malaman. Alam mo bang si Victoria ay nagbalik na? Si Victoria. Biyuda siya at may dalawang anak. Dalawa. Kambal, lalaki at babae. Sila'y 6 na taon na. Mga anak ko sila, Hernan. Sa akin ang mga batang yon. Sigurado ka? Oo. Tugma sa kanilang edad. At saka natatandaan mo ba, ang kawawang si Samuel, may sakit ang kaibigan Oo, ko. hindi siya pwede magkaanak. Ano ngayon ang binabalak? Hahanapin siya. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Nandiyan ba si Ma'am Victoria? Sino po sila? Si Filipa? Sandali lang po. Ay, senyora.
Hindi ko akalain na makikita kitang muli. Kaya nung natanggap ko ang telegrama, bumiyahe ka agad ako. Maraming salamat sa iyo, Filipa. Alam mo bang napakalungkot ko na sa lugar na yon? Talaga. Kaya kahit nga ang manugang ko at anak ay pumupunta dito linggo-linggo para maglinis, iniisip ko pa rin ibebenta mo ito. Pero mabuti naman at hindi. Pinabayaan ni Samuel ang ibang mga bagay pero hindi ito. Kahit dumaan ang mga panahon. Halika, maupo tayo. Dito ka na uli sa akin? Pwes, oo naman. Mama, bakit sa kwarto ko walang kama? At yung sa'yo ang pangit, sobrang pangit. Anak, nangako sila na magpapadala ng mga bagong furniture. Pero bago yon, mag-hello ka muna kay Filipa. Ang anak ko si Raquel. Saan tong mahabagin? Ibig sabihin may anak ka na. Kambal sila. Ang isa lalaki. Ay talaga. Napakagandang bata. Ano? Mama, Mm. aalis na ako. Okay, sige. Huwag kang Sige, tumakbo. dyan na kayo. Dyan na kayo, dyan na kayo. Hindi sila anak ni Samuel. Talaga. Pero hindi nila alam yon. Anak sila ni Mr. Lombardo. Oo. Ngayon, sabihin mo, kumusta siya? Nang umalis ako dito sa village, wala na akong balita. Pero ayos siya. Kahit namatay ang asawa. Si Adriana, anong naging sakit niya? Namatay siya sa panganganak. Ibig sabihin, nabuntis siya na kagaya ko? Oo, kaya lang maaga siyang kinuha ng Diyos. Bumalik na si Victoria. Oh, Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Ang dalawang bata. Ang mga anak ko. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya ako binalitaan? Alam na kaya niyang patay na si Adriana at may anak na naiwan. Hello? Hello, Ako si Antonio. Ikaw, anong pangalan mo? Bruno. Kung hindi ako nagkakamali, anak ka ni Victoria, tama ba? Opo. Pwede bang sabihin mo sa iyong mama na nandito ako? Opo. Salamat. Mama, may naghahanap po sa'yo. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego porque estoy Kumusta, Victoria? Victoria, sandali! dispuesto a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Hindi, Antonio, wag. Maniwala ka, nalungkot ako sa pagkamatay ni Samuel. Naniniwala ako. Nalungkot din akong wala na si Adriana. Ako rin. Pero hindi tayo ang nagdesisyon sa buhay nila, kundi ang tadhana. Victoria, Vuelve. Aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. alam mo ba, walang araw ang lumipas na hindi kita naiisip maniwala ka. Mahal kita. Mahal kita, Victoria. Mahal kita. Hindi ko rin mawala sa isip mo. Decidido a aceptar lo que sea.